96.7 Energy FM. Same pero iba. Uy, hello naman sa mga same pa rin pag-uugali. 2024 na. Hoy, baguhin na. Yung mga marami nagsabi last year na magda-diet na daw. Ngayon, diet pa rin ba yan? Oo, lamon ng diet. lamon eh. Sus! Wala Pero na. mahirap din yung sobrang diet, Jill. Oh, baka matuyot naman. Oo. Nakakaubos din ng ano yun ng energy. Oo. Tapos wala na. Magiging ano ka na. Depende. Off mo. Sa mga magda-diet pala, kailangan pala na depende do sa klase ng trabaho mo. Kung Oo. halimbawa kung ikaw ay isang construction worker, kapag ba nag-diet ka, mahirap yun. Kasi di ba puro babad ka sa Siyempre, init. physical strength kailangan mo. Parang carbs kailangan mo, di ba? Depende kung gusto mo mag-diet talaga, kailangan magpa-check up ka sa doktor, no? Para hindi lang sa mga sabi-sabi. Kasi maraming mga nagtiwala sa mga kaibigan, ayun sila, partner. Deads na. Nasa taas na. Hindi, totoo. Actually, yung mga meal plan, kailangan din yan, di ba? Yung iba, yung mga nutritionist, sila yung tumutulong para gumawa ng meal. Meron nga akong binigay sa akin na meal plan. Nagulat ako, isang itlog, tas isang pirasong tosino. Parang ang hirap naman ng no? Oo, tas yung pala, meron talagang bilang yon. As in, super, stricto sa bilang nung kung ilan yung sugar, ilan yung ganito, ilan yung ganyan. Tama ka dyan, partner. May nakusap din ako, ang sabi nila, na wala naman, di ba sabi nila kailangan pag magda-diet ka. Marami dito nagda-diet na hindi kumakain ng agahan, tanghalian o hapunan, di ba? Ano pala ito? Sabi lang sa akin ng isang gym instructor. Ang sabi, dapat alam mo mag-compute ng calories mo. Yes. Okay lang daw kumain ka pero make sure na hindi sosobra dun sa mga kumbaga kung ano yung komportable sa'yo, yung calories mo na sakto lang, hindi pwede sumobra. So karamihan daw kasi ganito nangyayari. Ito base lang sa kapag daw halimbawa, di ba pag may inuman, di ba laging may pulutan. Yes. Karamihan daw doon, kaya maraming tumataba at naglalaki ng tiyan. Di ba after ng inuman kumakain yung iba? Correct. Kaya gano'n nangyari. Dapat daw, Naiipon. kapag daw kumain ka na at nag-inom ka, pwede naman ito mag-inom. Pero after no, huwag ka lang mamulutan. May ganun daw sinasabi. O diba? Mahirap pa yung mga iba-iba rin klase ng fat yan. May visceral fats pa. Yes, ang dami. Kaya make sure na meron tayong konsulta sa doktor para alam natin. Correct. Mga babae. Ay, Anyway. nako. Well, Papel, ready ka na ba sa ating story? Ito na ating story time, partner. Nako, ano nga ba ang ating story time? Ito si Kuya ay nagpadala sa atin, medyo bad trip, nagdadrama. Bakit? Kasi marami siyang kasabayang manliligaw sa isang girl daw. Na binigyan doon ng chance doon na manligaw. Lahat sila, magkakasama sila partner Kaso ni isa doon, natatakot na ituloy pa ulit. Kasi kumbaga gusto lang ng girl ay landian lang daw. So ang kinakasama ni Kuya, ang loob at nandadrama siya, gusto niya kasi, syempre seryoso, binibigay niya lahat. Baka ang nakikita niya, lahat ng mga nagbibigay ng bang regalo sa kanya, umakit ng ligaw kinukuha lang. So parang ang dating, nangaharbat lang si girl. Correct, Dahil kasi nanggagamit lang. Nanggagamit lang. Kaya ano ba ang dapat gawin ko dito, Jimshi? Kasi parang ang hirap na isipin na nangunguha lang siya ng mga pangregalo para lang sa kanyang kaligayahan. Ay, nako. Pero maraming ganyan 'di ba? Yung no strings attached, 'di ba? Pwedeng yung iba naman ang hinahabol lang keme. 'Di ba? Ito naman material things lang ang habol. Malamang. Actually hindi niya naman sinabi diyan kung merong tugudong peng-peng, Basta ang sinabi lang dito ni Kuya, halos marami silang nanliligaw. Lahat naman pinapayagan niyang umakyat ng ligaw. Kaso nga lang, halos lahat ng mga regalo. Kinukuha lang. Oo, kukuha lang. Tapos Yun yung walang mahirap. plano si ate na kung sino pipiliin. Kasi ang tagal na daw Wala, ang ganda lang ang sinabi niya. So parang ang dating sa kanya, ano ba to? Tutuloy ka pa ba to? O parang naglolokon na lang kami dito, parang ginagamit niya lang yung kagandahan niya o yung kumbaga na-attract sa kanila lahat Alam mo yun yung mahirap. Kapag babae, pwede kang mamili ng marami. Pero ang lalaki, bawal kayong manligaw ng marami. Oo. 'Di ba? Parang ang unfair. So, parang feeling ko kapag exclusively dating na kayo or nandun na sa umaakit na sa bahay nyo, 'di ba dapat isa lang? Kailangan ba tanong ko lang, total, since babae ka? Babae Hindi mo ka? sure. Pag pa marami nanligaw, di ba masama bang tanungin na manliligaw? Diba, ang isa sa manliligaw mo na may napupusuan ka na ba? Pangit ba yan? Sabihin sa inyo.
Kasi siyempre, nagtataka na yung, kumbaga, yung mga manliligaw mo na ang tagal na nito, wala pa rin napipili. So, pangit ba? Mata-turn off ka ba kapag sinabi na may napili ka na ba sa amin, ganun? Alam mo, ewan ko, depende siguro sa babae, no? Pero ako kasi, kapag kunwari, alam kong may nagkakagusto. Nagkakagusto pa lang. Hindi ako umaabot sa stage na naliligaw sila ng sabay-sabay. May nagkakagusto ng sabay-sabay. Pero yung sa ligaw, ang pinapaligaw ko lang ay yung nagustuhan ko na. Exactly. Gets? So hindi ako nagpapaligaw ng marami. So, doon pa lang sa drama ni Kuya, makikita mo na may something kay ate. Medyo mahirap kasi yung ganun eh. Na hindi pala to sabay-sabay. Kasi ako, partner, kapag malalaman ko bilang lalaki na may napupusuan na siya o may natitipuan na siya, yung tipong hindi na siya nagpapakit ng ligaw at meron na siyang kasama, nagde-date sila, nanonood ng sine, malamang yun yung niya, yun gusto yung niya. Oo. Parang, ewan ko para sa akin lang naman though yung iba kasi, di ba, pumapayag sila na maraming manliligaw. Tapos doon nila makikita sa effort kung paano nga ba, kung sino magugustuhan nila. In my case, gusto ko, marami mang magkakagusto, pero ang papaligawin ko lang yung nagugustuhan ko rin. Or pwede naman siguro, partner, na since na marami naman, kumbaga magugulat na lang din yung girl na maraming pumunta sa kanya kasi nga gusto siya. Okay lang isang araw na pumunta doon na marami, sunod-sunod. Pero kung every week or nakikita mo na sila, yun pa rin yung nakikita mo at may mga dalang iba-ibang klaseng regalo, magtaka ka na. Mahirap. Ibig sabihin, wala pa napipili sa loob ng ilang araw na rin. Diba? Tsaka ayoko magbigay ng pag-asa dun sa taong di ko naman gusto. Tama. Imagine effort siya sa'yo, magbibigay siya ng oras, tapos di mo naman palabit. Tama. Diba? So, mas maganda pa rin, siguro kung ako kay Kuya, pwede niyo naman tanungin si ate. Break time mo na. Diba? Dapat handa ka kung anong sabihin niya na hindi kanya type. Di okay. Oo, At least hindi ka nahihirapan kasi mamaya isip ka ng isip na anong mga magandang regalo. Punta ka ng punta doon pero wala ka na palang pag-asa. Yun nga. Si ate naman, kuha ng kuha. Oo. Wala, regalo mo para malaman mo kasagutan, ikaw mismo ang magsabi na o magtanong sa kanya na may pag-asa ba ako. Ang hirap din pala ng part ninyo. Mahirap po. Kasi magkano ka dito Mangangapa kayo kasi syempre ayaw nyo rin naman na nakakahiya. Baka mamaya ma-offend siya or baka mamaya feeling niya sobrang abilis ko. Pwedeng ganun Kasi tsaka syempre effort, di ba? Yung time mo, bibigay mo sa kanya Tapos mag-iisip ka kung ano mga magagandang regalo na mamahalin na pwede mong ibigay sa kanya para ikatuwa niya. Kaso nga lang, di ba? Hindi ka sigurado. Yun. Pero eto, sa mga nanliligaw naman, syempre may karapatan pa rin kaming mag-no. Kung kunwari, ikaw na napili ko na, ligawan mo ko. Pero along the way, biglang, sorry, hindi kita gusto. Pwedeng pwede na kitang or depende sa klase na. Pwede mo sabihin naman sa magandang pamamaraan na hanggang kaibigan na lang tayo. Oo, gano'n. Walang mawawala naman kung magkaibigan tayo kasi nga hindi tayo talaga para sa isa. Yes. Meron ako natitipon, di okay, tanggapin mo. Diba? Basta huwag ka lang gagawa ng gulo, kuya ha. Kasi baka mamaya yung natipuan ng girl, binakbak niya, sinuntok niya, di ba? Nakipag-away pa siya. Bakit di siya pinili? Huwag ganun. Huwag ganun. Mas lalong mas malaking problema pa yan. Yeah. So, di ba? Pwede naman magtanong. Wala naman pong masama sa pagtatanong. Lalo na kung naliligaw kayo. Syempre yun nga yung stage na kikilalanin nyo isa't isa, di ba? Pero kung ilang linggo na nakalipas, ganun, kayo pa rin nakikita-kita, magtaka ka na. At saka, di ba kanina nga na-mention mo rin, na ang gusto ni girl, yung kumbaga, kuha-kuha lang. Ayaw niya ng seryosong relasyon. Landian lang, ganun. Yun. Parang ito sinabi ng ating listener. Yeah. Sabi niya, kung ang boy gusto seryosong relasyon pero ang girl ayaw, wag na lang. Mauuwi lang sa wala ang effort ng lalaking totoo ang nararamdaman dun sa girl of his dreams. Tama. Parang ginagawang, pinapahapyaw ng girl ang boy na seryoso sa kanya. Yun nga yung mahirap doon, 'di ba? Kung alam niyo naman yung babae, hindi talaga gusto ng commitment. Huwag na. Ano pang ginagawa mo? Unless masokista ka na willing to wait ka talaga. Tama. 'Di ba? Kumbaga matira matibay. Nga. Kung talagang gusto mong nahihirapan at meron ka namang oras para maghintay, edi push mo yan. Decision mo pa rin. Pero sa mga nakikita ko kasi, sa sinabi mo parang nangaharbat lang May mga deserve na babae para sa'yo. Pali mo, maghanap ka pa. Ito naman, saka lang daw magseseryoso ang mga babae kapag tumuntong na sila ng 30. Totoo ba, pataas? Kasi tumatanda na sila. Kaya nga sa kanta na Girls Just Wanna Have Fun. Girls just
Alam mo, depende talaga. Ako kasi puro pang long term yung mga naging jowa ko eh. Walang ano rin, no? Sa panliligo naman kasi ngayon, partner, mahirap na rin kasing mag-judge sa kanila na minsan ang bilis sagutin tapos nakasal. Tulad mo. Oo, diba? correct. Totoo. Ang hirap din Kaya nga, Hindi mo rin masabi. dapat alam mo kung ano yung pinasok mo Mm. na sitwasyon. Kasi ayaw namin magsalita na may nanligaw nga dyan, sinagot niya agad, tapos naging sila, nagpakasal na, o naging maganda buhay. Totoo. Diba? Hindi natin kasi dati, partner, di ba, wag mo na mabilis magdesisyon, baka Oo. ganyan. Ngayon hindi na-break na yan eh. Nabasag na yung ganyang kasabihan. No? Totoo, di ba? Pag naramdaman mo naman kasi, wala yan sa haba o taga ng panliligaw. Mm, No? totoo. Pwede namang maging kayo, o tapos pakasal kayo, ligawan mo Ayan. habang buhay. Meron ganon. Kaya alamin mo kuya, kung ikaw ay nauuto na o, o hindi. Mararamdaman mo naman yun eh. Feeling ko sa inyong mga lalaki. Alam niyo naman yun, may connection yun di ba? May something na mafe-feel mo na ay gusto ko nito or hindi. Oo. Or kung halimbawa, kung alam mo na, sinabi ni kuya na gusto lang landian, nasa sayo kung gusto mong patusin ng ganong landian lang din. Kung ikaw, di ba, sabihan kita mismo. Nasa landian lang din. Kung landian na tayo, sige, okay, payag ako. Pero may iba kasi mga lalaki na, kaya nga ako nanliligo kasi gusto ko makilala yung buong pamilya mo, seryoso ako. Hindi, kasi pag landian, medyo ilang ka pa dyan kasi maaring yung ibang na nanliligaw, doon ka naman makipag-date din after na sa akin, di ba? Oo, pero kasi ang mga babae ngayon, hindi natin alam, no? Pero hindi lang mga lalaki ang may gusto ng ganung setup. May mga babae na rin na gusto lang kasama. Yes. Di ba? Ayaw nila ng commitment. Oo, tama. So, Ganun. alamin nyo At sa panliligaw kasi dapat alam niyo na rin sasabihin, requirements na rin ba yan, partner, na ano bang landian lang ba o seryosohan? Pwede kaya ganun sabihin. Pangit na baka ma-offend si girl. Oo, pakiramdaman mo yung yun na lang, babae. pakiramdaman na lang siguro. Yun So, depende dun sa paniniwala ng babae. Ano ba yung background niya? Depende, di ba? Kung paano, malalaman mo naman yun kung paano pagpapalaki dun sa tao Sa makikita mo sa kilos din naman Correct. At ugali, tama. O baka mamaya may kultura pa siyang iba, di ba? Oo. Hindi mo rin masasabi. So, kilalanin niyo yung tao. Kasi may mga lalaki talaga na gusto talaga yung maging seryoso niya sa relasyon, no? Eh di kung hindi siya sapat, maghanap ka lang ng iba. Tama. Kaya mo yan, kaya nga naliligaw Di man ligaw ka naman sa iba. Huwag kang susuko. Para lang yung trabaho. Apply ka lang ng apply, pasa ng resume. Kapag hindi ka natanggap, abangan mo yung sa kabila. Tama. Basta Ganun lang huwag yan. kang tatawid sa dalawang ilog. Yes, oo. Kasi yun ang ikakasira mo. Oo. Kaya mo yan, B. Ayan, sa mga manliligaw tong weekend na darating. Ligaw lang ng ligaw. Kilalanin nyo, Huwag puro padala lang. Kilalanin niyo yun. Tsaka sa mga pasiglaban na regalo, wag ka na makipagsabayan. Kung ano lang yung kaya mo, yun ang bigay mo para Tama. hindi masakit. Kung hindi ka masagot niya, mabasted ka, at least maluwag sa loob mo na kalo na nabigay ko Oo. diba? Tsaka maging totoo tayo sa sarili natin. Huwag tayong magpapanggap. Tama. Kaya bago makipagrelasyon, alamin muna maigi. Yan. Tama, ate baby. Galing mo. Alright. Oy, hello nga pala kina Bernard Batiin na natin sila. Sila Sige. Bernard Lorejas. Nakikinig sa Yoshimitsu Mabalacat MacArthur Uy. Highway. Hello po, Bakenmer. Hello po sa Bernard at pabati na rin kay si Darwin na Rosel na lagi nakatutok sa atin to, partner. Hello, yes. Pati na rin si Lawrence Cardenas Jr. and John Michael Bandelon. Hoy, si Alvin Tabamo. Ayan, hello po. At kay Emmanuel Gadingan. Yan. Ayan. Hello po. Shoutout sa'yo, pare ko. Ingat. Ingat tayong lahat mga banggat. Siyempre, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Jan ay, anong drama mo? Susunod na, The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Kaya walang maglilipat mga panggat. Don't forget to like, follow, and share Sheena 1067. At sa iba DJ Jimbo. At kami po ay gogora na. Partner, may babatiin ka pa ba? Maraming salamat at antabayan ninyo bukas. Panibagong drama na naman ang ating pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawawala. Truly, tutok lang mga panggana kasama't nakapiling ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbless DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? No number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo, sabihin mo!